And yes, we're back and this is our Fourth episode na aming basic podcast. Ang dami nangyari. Ayaw nila maniwala, ang dami nangyari. Sobrang dami nangyari talaga, Sin. Kaya ang tagal nating nawala. Nag-pause tayo kasi, alam mo yun, kailangan pa rin natin ng pahinga, guys. Ganito yung life natin na parang, we have responsibilities, may mga priority rin tayo. So, ang tagal nating nawala, no? parang Actually, ilang season din. Season break. Months din, no? Parang 6 months. Na-miss ko to. Parang na-miss ko Na-miss natin to, itong ginagawa na-miss natin. ko itong ginagawa natin. No? Kaya, life just happens, diba? May mga biglang ganap sa buhay natin like work, responsibilities, True. mga personal stuff na minsan kahit gusto nating tumuloy, kailangan pa rin nating huminto. Ganda ng natin ngayon, ng topic natin ngayon. Kaya nga, itong comeback episode natin is about trentahin, POV in life. Diba? So, ang dami na naman makaka-relate dyan ng mga 30s, people. Kahit sa mga 20s din naman, parang at least, alam mo They yun? can look up to yes, something. Kung ano na talaga yung pag nasa age ka na ng 30s, ano na nafe-feel mo. Kasi diba, ng mga 20s natin, ang ano lang natin is, yung kailangan masaya lang tayo, masaya lang, inuman, alam mo yon, barkada, saka yung gusto mo lahat pabor sa'yo, like you're pleasing everybody. Yung mga ganong year natin no, ng 20s. Parang di ako naniniwala na na walang dumaan sa ganun na everybody actually has to go through that point where kala natin yung sobrang bait na natin, yung pala napipilis na natin yung ibang tao and then wala tayong boundaries. True, yun. I think ako, yung sa akin na 30 na ako, mas gusto ko nagkaroon ako ng peace nung nalaman ko na hindi dapat lahat kaibigan mo. True. And it's okay kung ayaw din sa'yo ng mga tao. It's okay kung di mo din sila gusto. Pero you have to keep the respect. Yun yung na-realize ko na True. ang sarap sa pakiramdam na hindi ko na nung 20s ako Kasi nga kagaya ng sinabi mo, doon hindi naman ako pala inom no kasi ikaw mahilig talaga uminom eh. Of course, because party is life, guys. Ako mahilig ako nun But I must say, diba, I enjoy my single life. Diba? Hindi both naman kahit single or pero iba yung dati no parang Iba talaga. hindi mo na ngayon parang gusto ko na i-reserve yung energy ko. Correct. Kasi ngayon, di ba, Fred, iba na yung energy ng mga 30s, ng mga 30 kasi dati, kahit pumapasok ako ng lasing, yung puyat, Kaya na yun, wala yun. kaya ko, yung iba, aside from mentality ng pagiging 30s mo, yung physical din, di ba? Na parang ngayon 30 ka nang inisip mo na parang, ay, sumasakit ang mga tuhod ko, hindi ko na kaya magpuyat na ngayon. Yung makainom lang ako, yung matulog ako ng 12 o'clock, kailangan ma-recover ko yun in one day. Unlike before na yung, yung physical mo ng 20s ka na, kahit puyat ka, papasok ka, and then gala ka pa din. Gala pa. Ngayon, iba na parang, you need to rest. Ngayon Physically parang, and at the same time. hindi kasi nasa age na rin tayo na we can afford everything. Like, hindi lang yung sa shopping, no? But I mean, yung gusto mong gawin, True. kaya mo nang gawin. Like ako, pag pumapasok ako sa work, hindi na ako nalabas ng bahay after. Ako din, same. Kasi parang, nasa labas na ako, gusto ko na i-feel yung bahay ko, no? Parang iba yung pakiramdam talaga na minsan kahit may mga gusto ring mag-invite sa'yo. Na ano man na ba yung nag-i-invite sa'yo. Pero kahit gano'n mo gusto yung lugar. Pero parang hindi dahil sa tao. Yung gusto mo lang magpahinga. Yes. Ako, may ganun din ako at some point na parang kahit yung niyayaya ka, gusto mo yung pumunta yung lugar. Pero minsan gusto mo na lang magpahingi, no? Ako naman is straightforward kasi alam mo yung advantage din pag 30s ka na ngayon. And sign din to ng yung mga walang insecurities. You can communicate directly. You can actually ako sinasabi ko I'm sorry I cannot. Parang I'm not feeling to do it. So pag wala ako sa mood, sinasabi ko talaga wala ako sa mood. Gusto ko lang sa bahay pero hindi ako galit. Yeah, I know. Well, ayoko lang Parang recently lang yung friend. Hindi parang yung parang nagkakayaya tayo, sabi mo, I'm busy. I said, okay. Hindi kasi gusto kong bigyan yung sarili ko ng clarity na I wanna check myself. Kasi di ba, ano pa yung pagre-retreat ko, kung di ko naman yun i-apply for my whole life. Correct.
bago natin himayin yun, ano naman yung ano mo, yung pananaw mo? Let's say, now, sa sarili natin yun, di ba? Sa ibang tao ngayon, paano mo, ano ka ba, welcoming ka ba? Or off-guarded ka pa din? Anong, ano mo? Welcoming pa rin naman ako, pero at the same time, nandun pa rin yung boundaries ko. Okay. So, it's not all the time na kahit ano na... Kasi dati pag bata ka pa, lahat kaibigan mo yun. Yeah, and then you will share everything. Oo. But right now, minsan much better that you just keep it to yourself na lang. Kasi, ano eh, ngayon kasi sa 30s natin, parang, what do you call this? Ito. Ako Hindi, wait lang. Naisip ko na. Ano yun? Ngayon kasi, sa 30s natin, ano na tayo, wala na yung old version natin. Hindi naman tayo yung tipong totally lost, 'di ba? Pero we're still We have totally changed. we're still I trying think to figure things out pa rin. We're somewhere in between, figuring things out pa rin naman. Alam mo 'yun? And like looking for yourself. Alam mo 'yun? Self-love, hinahanap mo pa rin yung sarili mo. Kasi ngayon parang tayo, para sa akin ang hinahanap ko na lang ngayon is yung peace. Yung katahimikan na lang ng mundo. Ako priority ko talaga yung peace talaga. Yung I don't wanna sugarcoat myself. Mm. Kahit sa family ko, Mm. diba, kahit sa atin, kahit sa inyo, kahit pag sarili ko muna, hindi ka selfish, kailangan mo talaga eh. So, ang maganda lang kasi, napaka-open ko sa relatives ko, sa family ko, kung ano man yung mga gusto kong gawin. So, hindi ako nababahala. I mean, you know, like today, meron ako nakausap, along with one of the clients na minute ko. Sabi lang, you know, I've seen you like, you have seen life. So, how did you say that? Kasi parang, tinanong niya ako about sa mga current situations. Tapos yung sagot ko iba, parang, you know what, there are more things to be grateful for. Correct. Yun yung final thought ko doon. And totoo naman yun. Parang ayoko sa sarili ko, no, na halimbawa rin may mga tao, katulad nung tinanong ko sa'yo, no, welcoming din ako, pero mas nakaka-drain ngayon magbigay ng effort to say, so maganda lang may isa kang i-confide, isang tao na pwede kang mag-confide, ganyan. Pero hanggat maaari, hindi pala lahat dapat sinasabi talaga. You have to keep something for yourself. True. Yun yung akin. And then, most of the time, ngayon parang kung may gagawin ka, planado mo na. Tapos parang ang sarap sa pakiramdam pag nagawa mo. Yun nga, pag 30s ka na, kasi pag sa 20s natin, siguro yung mga early years natin, mga teenage years and 20 years, parang go with the flow lang tayo eh. Sabi ko, okay, bahala na si Batman. Yung mga ganun, no? Yung parang, hindi pa natin masyadong iniisip na yung future natin, yung totally future natin. Pero ngayon 30s tayo, parang, kailangan na natin, alam na natin lahat. Planado na tayo. Tsaka, unang-una doon naisip mo kung paano mo pa sasayin yung sarili mo. Sa akin And then yung mga significant mo, di ba? yung mga decisions mo in life, iniisip mo na rin, kapag ginawa ko to, what will be the consequences? Di ba yung mga ganun? So, ngayon naiisip mo na yun eh. Dati kasi parang sa akin lang, kasi parang nangyari talaga to sa akin. In my early 20s talaga. Parang ko talaga nangyari. Parang di ko yata kaya dyan sa Saragossa. Hindi, ako... It happened. It Yeah, happened. it happened. Yeah. Akin, yung na-realize ko, yung meron kong damage control ngayon. Parang, kung alam ko na magkakaroon ako ng anxiety, yung, alam mo yun, may tao doon na hindi ko naman din masyadong close or whatever. Ayoko na rin paglaro yung sarili ko. I just wanna, keep the respect, pero umaalis ako sa ganung venue. Pero for ng 20s ka, ka rin, di ba? Parang happy-go-lucky. Happy-go-lucky kasi... And in a way, sa mga decisions din, di ba? Parang very... Oo, tsaka nung time na yon hindi ka pa ganun ka-firm. Alam mo kung saan mo siya makikita actually, sa environment mo. Kung nakikita nyo dati, organize ako sa mga gamit ko. Watak-watak yung mga gusto kong gawin. Parang, kung ano lang yung gusto mo. Yung parang ngayon kasi mas maganda yung maisip mo lang before na, ito na ngayon. Ngayon kasi mas alam mo na yung time management, kung paano mo rin ayusin yung... So, kumbaga nagre-reflect yun through the environment. Correct. Diba? Kasi, halimbawa ngayon sa stage ng buhay natin, may kanya-kanya tayong bahay, diba?
yung pag-ayos mo ng bahay, di ba, mas ikaw na yun, mas sarili mo na yun. Correct. So, ganun yung naano ko nun. Tsaka, nung bata ako, parang feeling ko nung pag nagde-day off, hindi ako nag-stay ng bahay. I know, right? Nagpapalit lang ako ng damit. Diba? O minsan, Nung ano bumibili na tayo? lang ako ng damit sa malls. Ay, dati, di ba, nung Mag-hotel na nasa lang, ano pa yes. tayo, pag ano, okay, off ko ngayon, kailangan may gagawin tayo. Parang, Kahit saan man tayo pumunta, okay lang. whole day yun. Kaya Parang, nga. matapos man yung buong araw. So ngayon hindi, parang yung sarili ko muna affirmation ko is, ano na yung gusto kong gawin. Though, ayoko i-set yung sarili ko sa future. But I wanna live for a moment. Ako, Gusto ko siyang i-take. inaano ko pa rin yung present. Oo. Future, we will go there, di ba? Pero parang, for me, present pa rin is much better. Like, ngayon, nandito tayo, spend time with your family. Ako sa mga kids ko, quality time. Ang sarapan Di sa... ba? So, in this episode, pag-usapan natin yung career pressure, relationships, financial stabilities, once you reach this age. Doon muna tayo sa career. Mm. Yung para sa akin, meron ka ng choice. Correct. Marunong ka na mag-demand. Mm-hmm. Alam mo na yung para sa'yo. Yes. Then, totoo talaga yun yung pagka yung mental health mo affected. Goodbye. Correct. Hindi ka, True. Hindi ka natakot mag-resign. Mm-hmm. Kasi, or halimbawa, no matter what, kung ano man yun, yung aalis ka na dun sa ganong situations. Kasi alam mo na you have a good faith, a strong faith, diba? I mean, alam mo na may para sa'yo. Correct. So, para sa akin yung dati career kasi parang you just wanna earn money. Ngayon yung gusto natin yung matuto din. True. At the same time, magawa mo yung gusto mo. And also yung growth. Diba? At saka magawa mo yung gusto mo out of that. Correct. Kasi, of course, yung, di ba yung parents natin, sila yung mga nasa industrious age. Tayo naman parang, may tayo ng industrious tsaka technology, digital, right? So parang para sa akin, mas pipiliin ko ngayon yung trabaho ko na gusto ko at alam kong gawin. Pero gusto ko pa rin ginagawa yung gusto ko sa ibang bagay. Oh, You know what I mean? Yeah, same. Like this, nagpa-podcast tayo, ganyan. Hindi katulad ng mga panahon dati, di ba parang, you cannot think of this. Kasi may pressure din sa work mo, either may target ka or what. Pero ngayon parang, fuck it. Ganun. So true. Saka ang pinapalagaan mo na lang talaga ngayon is mental health mo. And wala ka nang pake sa sinasabi ng iba. Wala na. Diba? Yung mga ganun. Kahit sa Dati work. kasi affected kay. Ay, doon True. tayo, yung ilang work na ba ito? Pang-apat ko na to sa pang-lima. Pero, let's say apat kasi mas tumagal ako din sa, tama ba? Apat na company. Pang-apat na ba? Ako pang-apat ko din. Yung unang company na napasukan ko noon, nakakatawa kasi naisip ko pa lang tong i-share. May nakausap ako na parang, though kasi diba, dito tayo, I mean, most of our life, nandito tayo sa abroad. Iba yung nakita ko sa family na lumaki, hindi kami lumaki sa sharing or whatever. Nung lumabas ako ng bahay to work, I mean, not literally, pero yung you decided to actually grow yourself. To be independent. Oo, akala ko talaga nun, yung mga tao mababait. Doon ko na-realize na hindi pala talaga lahat. Ganun yung pananaw, ganun yung pag-iisip mo. Doon, yun yung natutunan ko. I mean, ang nakita ko lang, mabait sila kasi they need you. Oh, they need you. Alam mo yun, di ba? Oo, parang gano'n. Hindi tsaka ang daming ahas sa paligid. Doon mo talaga ma-realize no? kasi nung time na yun, kaya ako siya na-open, nakita ko yung maturity kung paano ko na, kasi dati emotionally, ako affected. Ngayon hindi na eh. Parang wala sa akin, na ako din, parang ako nun, yung in terms sa, yung sa career, sa work, parang gusto ko, lahat gusto ko, kaibigan ko kayong lahat. So ngayon, wala akong kaibigan. So, ano lang ako, parang kulig-kulig. Kulig-kulig talaga. Alam mo na i-differentiate yung kulig tsaka friends na. May mga kulig na, they will turn into friends pa rin naman. Pero hindi na lahat. Hindi na lahat. Kasi lahat, parang before sa akin, kinukonsider ko sila as friends eh. Pero ang dami ko natutunan doon. Yung mga taong nakasama ko doon. Kasi ito yung most talagang ibang level ng mga taong nakasama ko. Ngayon kasi pinaprioritize ko na lang din mental health, growth. Saka alam ko na kung yung value ko, di ba? As a person. Yes. Na, kasi dito minsan merong mga racism pa rin na mangyayari na kapag ito yung lahi mo, dito lang yung sahod mo eh.
Pero no, you need to say no. And you need to stand up. Parang sabihin, hello, that is not my value. True. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin. Pero minsan ang hirap pa rin ng pressure na yung 30s ka na eh. Pero mas na-handle mo na siya. Mas na-handle ko na lang din ngayon kasi marunong na akong sa time management ko. And at the same time kasi, yung work ko ngayon is may flexibility na. Unlike dati na one day off ka lang. Na yung off mo na yon kailangan pang hatid sa family mo. So at the same time, yung paglalaba, alam mo yun? House chores. Yes, Ako naman linis. ngayon yung pressure para sa akin. Alam ko na siyang i-evaluate. Kung dapat ba akong... Kasi yung pressure nandun yun eh. Pero dapat alam mo kung paano kung isang level lang dapat yung pressure. So ini-evaluate ko siya, dapat ba itong beyond ba ito dun sa level na dinidesignate ko for that. So, mas ano ko na siya ngayon, pressure, nandun yung you don't know what will gonna happen tomorrow. So, gawin mo lang yung dapat mong gawin today. So, lagi kong sinasabi, every single day, you only have one best choice for your life ahead for that day. So, gawin mo ng tama, no? So, kung gusto mo magalit, it's up to you. Pero, kung gusto mo naman din masaya, mas mabuti, di ba? Yung ganung choices sa akin. So, walang pressure, parang, okay. As long as you're doing your best. In general to, sa work, sa life, sa mga friends, ganyan. At saka nga yung nag-30s, mas na-value ko yung pag-value sa akin ibang tao. Correct. Hindi ka tulad dati, di ba parang gusto Saka mo hindi, lang? ano pa rin. Kasi dati, takot tayong mawala kasi we need money. So ngayon, pa rin tayo, pinaprioritize na natin ngayon talaga yung pinakamalaga talaga ngayon 30s mental health. Mental My health. friend, you know mental that, health no? talaga. About sa stability, financial stability. Actually, separate siya, no? Pero dahil financial gives you more of for your income. So financial stability as a 30s na. So, anong take mo doon? Ako ngayon, okay lang ako may savings. Wala kang ibang malalapitan. Pangalawa, yung stability kasi doon, depende siya kung paano mo siya sinusukat eh. Halimbawa ako, I'm a single person. So, ano ba yung financial stability para sa akin, di ba? Of course, no debts. Or kung may debts ka man, you were able to actually pay monthly, yung mga liabilities mo. And then, nilulugar ko din yung travel ko, yung mga travel budgets ko. Of course, meron din akong mga alagang pets. So, budget din nila. Ganun yung stability na inaano ko. Parang, you can, if you wanna buy something, you can be able to. You will be able to. Pero, yung para sa akin, yung sukatan ng financial stability, hindi naman yun, hindi yun yung porke you can make it, mayaman ka na. Yes, or you have the savings. Oo. Para sa akin, ang financial stability is like, kagaya din ng sinabi mo na, Kung you were able to buy. yung everyday may nakakain ka. Nasusustain mo, nababayaran mo kahit paano yung mga, alam mo yung Liabilities mo. gatas, rent, bills, and everything. Especially, kung alam lang nila yung rent, no? Yung rent dito ang mahal. Oo. Ako mas pipiling ko pang magbayad ako ng malaking rent kaysa masira yung peace of mind ko. Kasi hindi yun yabang Ano yun principle ko talaga yun. Na parang mas pipiliin So, kung... part of taking care of yourself pa kasi rin naman yun. alam, nakakaparaning din kaya magtrabaho na parang kahit ano pa, no matter what, every job is a noble job. Pero you have to actually live your life na parang as it is, diba? And yun yung parang para sa akin na stability. Tsaka, bago ka magpunta dun sa ganung factor, yung mental state mo is important. Yes. Kasi hindi ka magkakaroon ng stability in everything, di ba? Kung wala nang ding... Yun. Yun nga. Ako mas pipiling ko pang magbayad ako ng malaking rent kaysa masira yung peace of mind ko. Kasi hindi yun yabang Ano yun principle ko talaga yun. Na parang mas pipiliin So, kung... part of taking care of yourself pa kasi rin naman yun. alam, nakakaparaning din kaya magtrabaho na parang kahit ano pa, no matter what, every job is a noble job. Pero you have to actually live your life na parang as it is, diba? And yun yung parang para sa akin na stability. Tsaka, bago ka magpunta dun sa ganung factor, yung mental state mo is important. Yes. Kasi hindi ka magkakaroon ng stability in everything, di ba? Kung wala nang ding... Yun. Yun nga. Katulad ng sinabi mo, diba, nakakapag-demand na tayo ngayon ng
magkano ba dapat sahod Yung value natin. natin, alam na natin Of yung course, value yung natin market ngayon. value namin. Ang sa nakikita ko sa generation din ngayon, iba na rin mag-isip yung mga Gen Z. Di ba? Parang mature na rin naman na sila. Gen Z? Oo. Parang di naman lahat. Oo nga, pero at least, parang iba pa rin kasi may mga Gen Z na ngayon na kung titignan mo, ayaw nilang mag-asawa pa. Ganun ba? Oo, mga nakikita ko, iba yung pananaw nila sa mga Ako hindi, yung nakakasama mga ko. na-experience ko naman Gen Z, gusto nila mag-asawa. Talaga? At the age of 23, 24 sila na. Ako hindi, may iba ako, magkaiba tayo. Talaga? Sino kausap mo? Ibang lahi ito. So, hindi ko alam. Hindi ko alam totoo. Pero Parang sa sabi akin, ko, totoo nga din, friend. Iba, kaya sabi ko, parang iba na yung ano nila, yung point of view na rin nila sa life. Saka masyado na silang mature or depende na lang din siguro sa nakakasama. depende. Anyway, yung topic natin ngayon, yung 30s. Yung next naman, relationships. Yung relationships naman. In general. Ngayon, ako, hindi na ako madaling kiligin. Hmm. Seryoso. Parang naman tayo. Parang hindi na ako madaling kiligin. Dati parang konting mga banat lines lang, kikiligin na ako, or yung mga pa-sweet-sweet lang. Hindi na ako nadadala sa ganun. Saka ngayon, mas tinitignan ko na lahat kung ano yung mga red flags ba. Di ba katulad ng red flags na topic natin, ng episode 2 natin? Yun pa rin at yun pa rin naman yan. So ngayon, hindi lang ako basta masabi kong, may jowa ako. Alam mo yun, para lang makisabay ako. No. Ako din. Ayoko nang pumunta sa, gusto ko na kasi, kung papasok na tayo sa relationship, Stable na. oo. Yung Pero maayos yung kayo na. control no? Oo naman. Kung Pero ano yung feeling ko binibigay dahil nga may diba, may anak ka, ang malalagay mo din yung kung paano niya i-accept yung ng anak. oo. Yes. Mas malaking bagay yun, no? Oo. Kasi minsan may mga kilala ako na gano'n na In-accept niya ba? In-accept niya ba? Hindi in-accept si Gucci. Joke lang. Hindi yung sa akin. In-accept niya ba? Sino? Yung bago. In-accept niya, di ba? In-accept naman niya. Gusto niya na ma-meet. Wait lang. So, doon ko na-realize na talagang, you will learn how to love if you want to. Oo naman. And if you're open na, alam mo Di tsaka dati nakakatawa na yung mga tao, they will do, ang tawag doon yung maglalayas ng bahay kasi mahal nila isa't isa. Yeah. Stokwa. Yeah. Oo. ganun. Stokwa ba tawag? Hindi, ano tawag dito? Tanan. Tanan, yes. Okay. Tanan. So, magtatanan kasi mahal nila isa't isa, ganun. Ngayon nakakatawa, no, hindi nakakabusog yung mahal. Correct. So, yung para sa akin, yung relationship, kahit saan, ako hindi Ikaw, naman anong hinahanap mo na ngayon? relationship para sa sarili ko lang talaga. Hindi. At the same time, hindi mo na miss na magkaroon ng partner? Hindi, kung magkaroon man ako ng partner ngayon, yung gusto ko na rin yung I can be more of myself. Mhm. Kasi dati parang ikaw yung nagbigay na nagbigay Yes. na. And then, ikaw yung nag-a-adjust. Diba? Diba? Ngayon ayoko i-compromise yung sarili ko. Mm. This is who I am, this is what I am. Correct. Have me or not. That's it. Take it or leave it. Take Diba? it or leave it. And then, when it comes naman sa relationships, sa friendships, picky na din ako ngayon eh. Mm. Super picky. Tsaka, hanggat maaari, kinikip ko na lang yung mga taong, hindi naman lahat perfecto, no? Pero mas kinikip ko na lang yung mga nagkakaroon sa'yo ng value. Ang unang-unang mong naisip is, yung lima yung I'm trying to avoid. 5 personality. Yung insecure, yung negative, yung nag-complain sa life, yung they don't add value to my life, and then yung they deprive my personality. Yun yung talagang ina-avoid ko pagdating sa relationship ko sa In kahit terms sinong of tao, friends. oo. Yung dapat you have to surround yourself talagang with the people who will make the best out of you. Correct. Tama naman, di ba? And you can be just who you are pa rin naman. At the same time, still, you're protecting your peace. Your inner peace. Parang para sa akin talaga, pinaka-POV talaga ng pagiging 30s is about Peace of mind. peace. Yeah. Peace of Diba? mind. About peace lang talaga. Yung ngayon, ang gusto mo na lang talaga is peace. Ganun lang. Tahimik. Minsan gusto mo na nga lang mag-isa sa bahay. Di tsaka nag-iba na rin yung yung statement mo, yung state of mind mo when it comes to mga pangyayari sa paligid. Ako di ako nagka-comment. Hmm. Parang
kasi the more na nagko-comment ka, naiisip mo siya, diba? Kung ano yung sasabihin mo. So, ibig sabihin, magre-reflect siya na observe mo. Ako hindi. Kahit nga balita, hindi ako nanonood eh. Nung last month na may tumawag lang sa akin ng meron daw bar or gera, nagpapalinis ako ng bahay eh. Friend, kami nasa beach. Oh, di ko alam. Di ba niyayaya ka okay. namin Oo nga doon? pala. Di ba doon mag-beach ka kasama Kasi ka nga, diba, doon? natin the mood busy. Kaya nga, I know, right? Pero di ba, yung mga Hindi totoo, I mean, you still respect, di ba, pag mga ganyan, di ba? Katulad nung nangyari nito lang, di ba, last week, sabi mo, not in the mood, yun Pero di ba, kailangan pa rin respect. but anyway, yung ganung perception sa akin, pag may nagkikwento rin ng ibang tao, pag di ako interesado, huwag mo na sabihin, sinasabi ko na talaga. Ay, may kwento kasi di naman ako Kung ano connected. nangyayari ngayon, ano ako, gusto kong, ano pa rin ako, what do you call this? Updated. Updated. Oh, nandun naman ako. Mayroon akong own way to actually take it. Pero, hindi talaga ako 24/7, yun yung ano. Ako din naman. Doon lang ako sa reliable sources. True. Kung Ganun ano. din naman sa akin. Kung Yun saan-saan lang. If you have a message for yourself, at your younger age, now that you're 30, ano yun? Ngayon, ang sasabihin ko, I'm proud of you. Kasi nakita ko na malakas ka pala. Kaya mo ang lahat. Hindi ka, yung kahit pasuko ka na, bumabangon ka pa rin. Yes. Ako naman, message ko sa sarili ko, younger age ko, hindi talaga, napatunayan mo na hindi lahat ng sinasabi ng tao sa iyo is totoo. In terms of your, capabilities. Nakagawa ka ng gusto mong gawin, na natry mo lahat ng mga gusto mong gawin. At ngayon ay officially author ka na. Yes, Ibabrag ko congrats. talaga to. Now what I mean is, nagawa ko siya, I did it. So, proud ako para sa Yeah, you should be proud of hello. Yes. May author na tayo dito, di ba? Yes. Congrats. Pag dumating yung book, kailangan mong order. Quiet work. The quiet of work of becoming. becoming. So, sa susunod yun yung topic namin. Kasi sarado pa yung yung hormones, hindi makarating dito eh. Yung straight up performance, hindi yes. pa maka... It's close pa, kaya iwan yung mga books hindi din. makuha nandun eh. Hindi Pero, ma-deliver. anyway, i-show namin yung sa inyo very soon about the book. So, you will learn a lot. Kasi it's a reflection of yourself din. Oo. Di ba? Kaya it will be relatable talaga. Pero nakakatawa kasi, ito yung tahimik ako. Yung umiiwas ako sa mga gatherings. Ito yung mga panahong wala na kami sa so wala na kami may ilagay na episode kasi nga nagpa-pause kami. Nagpo-post kami. So, ito na yung parang feeling ko, reflection din natin. Pero matutuwa ka doon kasi may mga nakasulat. Basta, Nakasulat ba doon na salamat sa napakaganda kong pinsan. hindi lang na maganda. Hindi lang maganda. Pula din yung lipstick. May kiss mark doon. At syempre, dito na nagtatapos ang aming episode for today. Dami nating realizations for this episode, right? Yes. And this is Usapang Basic. Dahil dito, ang bawat kwento, May kwenta. I'm Shadley. I'm Lay. See you soon. Adios. Bye. Woo. Kaya ang sarap sa pakiramdam ng 30s. Proud ka ba? Of course, hello. Proud ako maging 30s, though I look like 20s. Oh, 19 eh. As a teenager na lang. 10 years ago. Diyan ka lang. 1990. 15 years ago, 1990. 1991 ako eh. So, Gemini din ako. Pero yung gap natin, ilang buwan ba? 6 months? May June, July, August, September, October, November. 7 months. Matanda ka sa akin 7 months. Oo. So I look like 7 years younger than you. Parang hindi naman ako nag-agree dyan. Ay, talaga ba? Pero friend, nakadalawa ka na. Ayok na ayok dun eh. Anyway, Hindi yung kasama. Cut yun. Cut! No? Friend, tumutulong si Pangkot. may mga priority rin tayo. So, Ay, na sinasabi ko sa'yo. ano ba yan? Huwag mo yung isasama sa edit, ha? Ay, grabe, no? Pang episode 3 na natin to. Welcome back.
Oh, yun Kumusta nga. ka na? Wait lang. Ini-interview mo na. Wait lang. Yeah, I'm back. Almost done.